Hindi pa ba kayo pagod? Hindi pa rin ba kayo pagod sa aras sisimba nyo? Wala naman nangyayari, sugarol ka rin. Simba ka ng simba. Sugarol ka rin eh. Di ba? Nangangaliwa ka rin. Nangangaliwa ka rin. Yung asawa mo, niluluko mo eh. Hindi ba uso ngayon yung kaliwaan? Hindi yung kaliwaan, bayad muna bago. Hindi yun. Kaliwaan, kakaliwa si mister, kakaliwa rin si misis. Ganun yun eh. Di ba yun uso ngayon? Hindi pa ba kayo pagod sa kakahihitip ng drugs? At sa kakahihigop ng rugby? Di pa kayo pagod, mga kapatid? Isa lang ang pupuntahan natin. Mabutit masama, mamamatay. Pero bago tayo mamatay, it is better and it is wise to prepare for our future. Where are we going into eternity? Tayo ba? Mananatili ba tayo sa lupa? Hindi ka naman tutubuan ng akasya sa likod. Pag nakasitenta ka ngayon, swerte ka na. Di ba kapatid, no? Pagka nakasitenta ka, swerte ka. Eh ngayon ni 30 lang, naninigas na eh. Kaya ako nananawagan sa mga kababayan Pilipino, hindi pa po huli. Baguhin na natin yung ating pananaw sa buhay. Hindi ho tayo mananatili sa mundo. Hindi ho tayo laging habang panahon dito. Bayaan mo na lang sila yung gustong-gusto rito. Aalis tayo rito. And before we leave, we have to prepare for our destiny in eternity. Meron po tayong dalawang hinaharap. Parusa ng Diyos o biyaya at kaligtasang mula sa Diyos. Pagkatapos ng paghuhukom. Inevitable po yan, mga kapatid. Di maiwasan yan. Maniwala ka't hindi, may Diyos. Sino sa inyo? Hindi naman may hawak na dollar. Kailan kaya tataas? Sana mag-gira na para tumaas ang dollar. Gusto ko nang ipalit yung dollar ko, sabi naman nung iba. Di ba, no, mga kapatid? Hindi pa ba kayo pagod? Sa balita, bombahan dito, bombahan doon. Taas ng presyo, baba, taas uli, taas ng uli. Hindi pa ba kayo pagod? Hindi pa rin ba kayo pagod sa aras sisimba nyo? Wala naman nangyayari, sugarol ka rin. Simba ka ng simba. Sugarol ka rin eh. Di ba? Nangangaliwa ka rin. Nangangaliwa ka rin. Yung asawa mo, niluluko mo eh. Hindi ba uso ngayon yung kaliwaan? Hindi yung kaliwaan, bayad muna bago. Hindi yun. Kaliwa, kakaliwa si mister, kakaliwa rin si misis. Ganun yun eh. Di ba yun uso ngayon? Hindi pa ba kayo pagod sa kakahihitip ng drugs? At sa kakahihigop ng rugby? Di pa kayo pagod, mga kapatid? Isa lang ang pupuntahan natin. Mabutit masama, mamamatay. Pero bago tayo mamatay, it is better and it is wise to prepare for our future. Where are we going into eternity? Tayo ba? Mananatili ba tayo sa lupa? Hindi ka naman tutubuan ng akasya sa likod. Pag nakasitenta ka ngayon, swerte ka na. Di ba kapatid, no? Pagka nakasitenta ka, swerte ka. Eh ngayon ni 30 lang, naninigas na eh. Alam nyo ba't naninigas? Kakakain ng baboy. Oh, di ba? Kakakain ng mga mantika. Puro mga pirito. Kaya ngayon, 40 anyos, 50, patay na. O ano hinahanda mo? Hindi ka pa ba pagod, kapatid? Hindi ka pa rin ba pagod makinig ng misa? Wala kang natutunan. Kaya sabi ng Panginoon, nakikipag-usap siya sa puso natin eh. Hali kayo. Kayong napapagal at nabibigat ang lubha. Kayo'y aking papagpapahingahinan, sabi. Umari ka na ako. Kamong tanan ngang nabudlay, ug nabugatan, ug papahulayon ko kamo. Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sabi ng Kristo, hali kayo, kayong napapagal at nabibigat ang lubha. Hindi pa ba kayo pagod, mga kapatid? Mga kaibigan, mga kababayan? Yung routine ng ating buhay, araw-araw mababasa mo sa dyaryo, patayan, hold up, ang kidnapan, bombahan, sumabog si ganito, sumabog si ganito, sumabog ang ganon. Are we not worried about our situation? We are fragile. The flesh is weak. The flesh is fragile. Hindi tayo pwedeng magmalaki, mga kapatid. Kaya, baka naman kaya ayaw nating magbalik loob sa Diyos. Baka gusto natin sugal, bisyo. Ang gusto natin ay madyong, sabong, drugs.
Baka naman kaya ganun, mga kapatid, dahil sa isang dahilan. Ito yon sa Hebreo 3, ganito ating mababasa, mga kapatid. Versikulo 13. Ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ayan, baka kayo'y magsitigas sa daya ng kasalanan. Ang sabi, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Alam nyo, yung sin, nakakapagpatigas ng puso yan nakakakumbinsi yun sa tao na pabayaan ng Diyos hindi ba pagka may babae ka, hindi mo naman pinapansin na yung magandang ugali o asal Naiisip mo lagi, sayang naman kung hiwalayan ko, ang ganda-ganda nitong number 2 ko. At saka masarap yung barkada, inuman, araw-gabi, inom. Inom ng inom. Umaga pa lang, umiinom na. Inom, ihi, daldal, ihi, inom, ihi. Mamiyang kote, pag wala nang mapag-usapan, sila na nagtukso ang patayan. Kaya tuwing magpipista sa tundo, may patay Magpakita kayo sa akin ng piyesta sa tundong walang patay. May inuman O hindi pa ba kayo pagod, mga kapatid? Baka tayo pinagmamatigas na ng daya ng kasalanan. The engaño de pecado, sabi sa Kastila. The deceitfulness of sin. Lest any one of you be hardened through the deceitfulness of sin. Aron, wala kaninyo'y magmagahi tungod sa pagkamalimbongon sa sala. Kita nyo? Nagpapatigas ng puso yung kasalanan, mga kapatid Kaya ako nananawagan sa mga kababayan Pilipino, hindi pa po huli. Baguhin na natin yung ating pananaw sa buhay. Hindi ho tayo mamananatili sa mundo. Hindi ho tayo laging habang panahon dito. Bayaan mo na lang sila yung gustong-gusto rito. Aalis tayo rito, and before we leave, we have to prepare for our destiny in eternity. Meron po tayong dalawang hinaharap. Parusa ng Diyos o biyaya at kaligtasang mula sa Diyos pagkatapos ng paghuhukom. Inevitable po yan, mga kapatid. Di maiiwasan yan. Maniwala ka't hindi, may Diyos. Sino sa inyo hindi naniniwala sa Diyos? Sige. Tindig ka ngayon, diskusyon tayo, patutunayan ko sa iyo, may Diyos, kapatid. Yung iba, hindi naniniwala sa Diyos, meron. Sasabihin mong walang Diyos, kanino galing lahat itong bagay na ito? Ano ito, aksidente? Aksidente ba yun ang hihingahin mo'y oxygen? Ang i-give off mo'y carbon dioxide? Ang kailangan naman ng halaman ay carbon dioxide, lalabas naman ay oxygen? Aksidente ba yun? Hindi aksidente yun. That is a planned relationship, symbiotic relationship between man and his environment. And there must be a very wise engineer, life maker, and life giver na nagtangka ng lahat ng bagay na ito. Nagplano nito. Hindi totoong aksidente paglitaw ng tao, pati mundo. Ito raw mundo, pati universe, dahil sa Big Bang. Anong Big Bang? Malaking katangahan niyang Big Bang na yan. Big Bang. Para bang ang mundo nayari sa aksidente. Paano magiging, meron ba naman aksidenteng bilog? Hindi ba sana kung yung mundo bilog, yung Jupiter medyo oblong, o yun naman isa flat, yung isa naman patulis, yung isa trapezoid, yung isa rectangle, maaari pa sabihin mo aksidente. Bakit lahat ng planeta ay bilog? O alam mo ba ang kahulugan, ba't bilog? Kasi may gravitational pull sa center ng bawat planeta. Kung yan lapad, hindi magtapantay-pantay ang gravitational pull para maging pantay-pantay, kailangan bilog. Kita mo na? O naiisip mo ba yun? Nasa Biblia kasi yun Nasa Biblia yun, mga kapatid. Hindi totoo na itong mundo o ang universo produkto ng Big Bang. O produkto ng isang aksidente. Kalokohan yan. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala kahit hindi ako ipasa ng teacher ko sa high school. Anong Big Bang? Ang tao raw galing sa unggoy. Tanga, ikaw na lang mag-isa mo. Hindi totoo yan.
Hindi po totoong tao galing sa unggoy. Nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. And God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Therefore, man is not a descendant of apes. He was created by God from the dust of the ground. Formó pues, Señor Dios, al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. ¿Taño? And God formed man out of the dust of the ground. Kaya ang tao hindi galing sa unggoy, direktang galing sa lupa ang tao eh. En polvo de la tierra. Para sabihin mo, galing sa unggoy, ba't naman kailangan pa pagdaanin sa unggoy ang tao? Ikaw nga ang Diyos na gagawa, ba't naman pagdadaanin mo pa sa unggoy, mamana mo pa yung ugali ng unggoy, nagdadadamba. Oh. Yung unggoy walang hiya yun kahit may nakaharap nagkakamot ng harap niya yung unggoy di ba? Doon ka galing sa unggoy. Ikaw na lang mag-isa mo. Mas gusto ko nang ako'y galing sa lupa kaysa galing sa unggoy. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, pakiramdaman niyo po yung sarili niyo. Hindi ba kayo nababader? Hindi ba kayo nababalisa? Palapit ng palapit ang wakas? Baka pinagmamatigas na kayo ng kasalanan. Nalilibang na tayo sa pambababae, sa pagsusugal, sa pag-inom ng alak, sa barkada, sa kasayahan. Lahat naman ng kasayahan sa mundo, matatapos, sandali lang. Nagbibili ka ng panandaliang aliw. Alin ba namang aliw dito sa mundo na hindi panandalian? Manood ka ng sine, 2 oras, mahaba na yung 3. Pagka naman naging 4, sasakitan ka naman ng ulo. Di ba? Sa sine nung araw na ako'y bata-bata, pag nanood ako na 3 oras, nagsusuka ako sakit ng ulo. Alin lang manood ka ng basketball, pwera na lang kung lagi sigurong tie, last 2 minutes, extend yun. Pero tiyak na may matatalo rin doon, matatapos din yun. Manood ka ng concert, matatapos din yun. Alin ang hindi natatapos sa mundo, mga kapatid? Tayo nga, matatapos din tayo Pero dapat bago tayo matapos, malaman muna natin kung anong dapat natin maging katapusan. Alam nyo, may katapusan kasi sa Biblia na dapat na katapusan. 12:13 ng Ecclesiastes, ganito po ang sinasabi, pakinggan nyo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tanyo, yung pala dapat nating maging katapusan Yung pagsunod sa utos, doon tayo dapat maukol ang buhay natin. Parang ganito. Bumili ka na 1 kilong baboy. Bumili kang bawang, paminta, toyo, suka. Tapos, inadobo mo. Nasa nasa tasa na. Aba nakalingat kay nilamo ng aso. Naubos yung 1 kilong baboy na inadobo mo. Sabi nung may-ari, sayang naman. Napakawalang yay kang aso, sayang yung isang. Sayang. Bakit sayang? Hindi natapos yung baboy sa dapat na katapusan niya Ano ba dapat katapusan ng baboy? Tama, hindi. Saan ang katapusan ng darat? Sa baboy. Di ba yun ang katapusan ng darak, mga kapatid? Saan ang katapusan ng kaning baboy? Sa baboy. Parang ganito. Nung araw, meron akong manok. Wala kaming masyadong maipakain. Nagpupulong ako sa guagwa. Ang pinakakain ko, yung mga pinagtinikan namin ng galunggong, yung tinik ng tamban, pinatagtad ko, kinakain ng manok ko Sabi ko, tama nga, nung minsan naglinis ako ng libro, daing ipis, hinabol nung aking manok. Yung palaka ko, no? Ang ipis pala, pwedeng magpalaki sa manok, sabi ko. Yung manok naman, pag lumaki na, kakainin ko naman. Kaya yung katapusan ng manok, akin. Yung katapusan ng ipis sa manok. Yung katapusan ng damo sa manok pa rin. Lahat naman papunta sa tao Tignan mo lang yung trail. Kinain